Akala kasi natin yung pagpulot ng barya sa sahig o yung simpleng pagbangon mula sa kama parang iisang diretsong aksyon lang, di ba? Oh, parang automatic na utos ng utak, susunod ang katawan, tapos na. Exactly! Pero ang totoo, yung isang simpleng pagbangon ay isa palang napakasalimuot na simponya ng mga maliliit at kalkuladong galaw ng iyong mga kalamnan at buto. Napakadaming nangyayari sa loob na hindi natin nakikita. Totoo yan. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na laging nakaupo sa harap ng computer buong araw o kaya naman seryoso ka sa fitness pero palaging nakakaramdam ng paninikip sa ibabang bahagi ng likod kapag gumagawa ng core exercises, itong malalimang pagtalakay natin ngayon ay siguradong magpapabago sa pananaw mo. Definitely. Marami silang mapupulot dito. Yung tagapagtatag ng Studio Bio Pilates Paris at isa ring siyang batikang instructor ng Stott Pilates at Gyrotonic. At ang pinaka-focus natin ngayon ay yung sikat na Pilates mat work exercise na tinatawag na roll-up o yung pag-enrolyo paharap. Ah, ang roll-up? Sa unang tingin kasi niyan, akalain mong isa lang itong ordinaryong sit-up eh. Oo nga, parang nakahiga ka lang tapos babangon ka para abutin yung mga paa mo. Pero yung roll-up, ayon mismo sa pagsusuri niyang source natin, ay isang ganap na masterclass. Masterclass siya sa biomechanics, sa pagkontrol ng hininga, at syempre, doon sa malalim na koneksyon ng ating isip at katawan. Hindi lang ito basta paramihan ng magagawang sit-ups eh. Kumbaga hindi siya about the quantity. Tungkol ito sa kung paano mo ginagawa yung bawat milimetro ng paggalaw mo. Correct. Kapag binasa natin yung framework, makikita natin na ang pinakamalaking pagkakamali ng marami ay yung pagtrato sa katawan bilang isang malaking bloke na sabay-sabay gumagalaw. Ah, yung tipong buong katawan sabay angat. Oo, which is mali. Ang roll-up kasi, nangangailangan ito ng tinatawag na sequential mobility. Ito yung kakayahang galawin ng iyong gulugod o spine ng paunti-unti at hiwa-hiwalay. At para magawa mo to ng tama at ligtas, kailangang intindihin yung eksaktong mekanismo ng bawat bahagi ng katawan. Mula ulo hanggang paayan? Mismo. Mula sa posisyon ng iyong mga paa hanggang sa lalim ng iyong paghinga at kung paano nag-uusap yung mga muscles mo para lang hindi magpanik yung lower back mo. Okay, himayin natin ito. Kasi bago tayo tuluyang gumalaw at bumangon, kailangan muna nating intindihin yung posisyon kung saan tayo magsisimula. Oo, yung foundation lagi ang pinaka-importante. 'Di ba? Dahil sa anumang klase ng biomechanical movement, kapag mali yung posisyon mo sa simula, tiyak na magreresulta yan sa pagkasira ng buong kinetic chain pagdating mo sa kalagitnaan ng galaw. Parang paggawa lang ng bahay yan eh. Kapag tabingi yung pundasyon, guguho at guguho yung struktura. Exactly. Kaya ayon sa gabay, ang lahat ay nagsisimula sa isang napaka-espesipikong neutral na posisyon sa mat. At bilang mga pamilyar sa fitness, alam naman natin na ang neutral spine ay hindi nangangahulugang flat na flat yung likod mo sa sahig. Hindi talaga. Ang neutral na posisyon ng balakang at gulugod, pagrespeto yan sa natural na kurba ng anatomy mo. Ibig sabihin, merong napakanipis na espasyo sa ilalim ng iyong lumbar spine. Yung ibabang bahagi ng likod. Tama. Hindi mo siya pinupuwersang idikit sa banig, sa pamamagitan ng pag-iipit ng glutes mo, pero hindi rin siya nakabuka ng pagkalaki-laki na parang tulay. So hahanapin mo talaga yung sweet spot. Oo, hinahanap mo yung gitna kung saan pantay ang bigat sa iyong sacrum, yung malaking buto sa ibaba ng gulugod mo. Kapag nakuha mo itong neutral na to, nagiging pantay yung distribution ng puwersa sa buong likod mo kapag nagsimula ka ng gumalaw. At kasama niyan, yung mga binti mo dapat diretso at nasa adduction. Bale, aktibong magkadikit yung mga hita. Correct? At yung mga bukong-bukong naman ay naka-dorsiflexion. Yung dorsiflexion, para sa mga nakikinig na hindi pamilyar, ibig sabihin yan nakaturo pataas yung mga daliri sa paa papunta sa mukha mo. Mismo, naka-flex siya. Sa totoo lang, kapag iniisip ko yung normal na sit-up, patay o nakarelax lang yung mga binti eh. Pero dito sa Pilates, yung pag-flex pala ng paa may malaking epekto. Malaki talaga? Kasi nararamdaman ko, kapag naka-dorsiflexion yung mga paa ko, tapos pinagdikit ko ang aking mga binti, parang nagkakaroon ng kuryente o tensyon mula sa binti ko paakyat mismo sa aking core. Nilalok nito yung ibabang bahagi ng katawan para maging matibay na angkla. Magandang paglalarawan yan. Angkla talaga ang purpose niyan.
Pero teka, wait lang, hindi ko makuha itong isang bahagi ng setup. Nakahiga ka na, tapos papahawakan ka pa ng patpat o baton gamit ang mga braso sa itaas ng ulo. Yung patpat? Oo, hindi ba mas nakakadistract yun imbes na makatulong? Parang dagdag iisipin lang, imbes na ang gusto mo lang naman ay iangat yung katawan mo. Ang nakakabilib dito ay kung paano ang simpleng patpat na yon ay binabago niya ang buong mekanismo ng itaas na bahagi ng katawan mo. Partikular na dyan yung tinatawag nating scapular stability. Oh, okay. So may purpose pala siya talaga. Oo naman, hindi yan inilagay para maging dagdag na pabigat o para lang may hawakan ka. Kapag umaabot ka ng patpat at hinahawakan mo ito ng may bahagyang tensyon palabas, aktibo mong ginigising yung latissimus dorsi mo at yung serratus anterior. Yung mga muscles sa gilid ng tadyang at sa ilalim ng papayan, di ba? Tama. At ang paggising sa mga kalamnang ito, literal na naglalak sa iyong mga omoplates o papay laban sa iyong ribcage. Kaya pala. Kasi kadalasan kapag sinusubukan nating pumangon mula sa pagkakahiga, ang unang instinct talaga natin ay i-shrug yung mga balikat papunta sa tenga eh. Oo, yung tumataas yung balikat mo sa sobrang puwersa. At dahil doon, nagdadala yon ng lahat ng bigat at stress sa leeg at upper traps natin. Kaya pala sumasakit ang leeg natin imbes na yung core ang gumana. Kapag nakalak na pala yung mga paypay dahil doon sa tension mula sa patpat, napipigilan yung hindi kinakailangang paggalaw ng balikat. Exactly. Kasi kapag hindi matatag ang iyong mga paypay, magiging malambot at hindi pantayang paghugot ng puwersa ng katawan mo. Ang patpat, nagsisilbi siyang tactile feedback mechanism. Parang sensor ng utak natin. Oo, ipinapaalam nito sa utak mo kung nag-collapse na yung mga balikat mo. Kaya bago ka pa man mag-isip na iangat yung ulo mo, dapat nakalatag na yung isang matibay na struktura mula sa mga kamay mo, pababa sa matatag na paypay, hanggang doon sa nakaangkla mong mga binti. Ito yung perpektong kapaligiran para simulan ang mismong paggalaw. Dito na magiging sobrang kawili-wili. Dahil ngayong matatag na ang ating pundasyon at angkop na nakalock na yung ating mga paypay pati binte, ang susunod na hamon ay paano tayo babangon nang hindi gumagamit ng momentum? Diyan napapasok yung challenge. Kasi aminin natin, ang pinakamadaling paraan para makaangat ay ibato lang yung mga braso paharap at gumamit ng buwelo eh. Oo, yung ihihila mo yung sarili mo pataas. Pero sa roll-up, bawal yon. Dito natin makikita yung sining ng paghinga at yung tinawag mo kaninang sequential mobility. Para bang dahan-dahan mong tinutuklap yung isang sticker mula sa papel nito? Wow, magandang analogy yan ah. 'Di ba? Kasi kung bibiglain mo ang paghila o gagamit ka ng buwelo, mapupunit yung sticker o kaya may matitirang pandikit doon sa papel. Kailangan unti-unti at maingat mula sa isang dulo hanggang sa kabila para maganda yung pagkakaiwalay niya. Yung konsepto ng pagtuklap ng sticker na yan, yan yung eksaktong biswal para sa vertebrae per vertebrae na paggalaw ng gulugod. At ang nagpapatakbo sa mekanismong ito, hindi yung simpleng kagustuhan mo lang bumangon, kundi yung eksaktong timing ng paghinga mo at ang hierarchy ng iyong mga kalamnan. Paano ba yung tamang timing ng paghinga dyan? Ganito yan. Sa unang bahagi, habang nakahiga ka pa, hihinga ka ng palalim, inhale, para iangat ang mga braso papunta sa kisame habang pinapanatili mong nakadikit ang mga paypay sa mat. Tapos, sa simula ng iyong pag-exhale, doon papasok yung pinakamahalagang biomechanical trigger. Ano yon? Ang pag-activate ng iyong transversus abdominis. Ito yung malalim na layer ng ating core, di ba? Hindi ito yung six-pack na nakikita natin sa labas, kundi yung kalamnan na bumabalot sa ating tiyan na parang corset. Tumpak, ang transversus abdominis ang nagsisilbing internal na weightlifting belt mo. Kapag nag-exhale ka at pinagana mo yan, humihigop ito papasok na lumili ka ng matinding intra-abdominal pressure. Para siyang airbag. Oo, airbag na sumusuporta sa harap ng iyong lumbar vertebrae. Kasi ganito, kung hindi unang puputok o aandar itong transversus abdominis mo, magkakaroon niya ng domino effect ng mga pagkakamali. Naku, ano ang mangyayari? Ang magpapanik at sasalo ng buong trabaho ay ang iyong mga hip flexors, partikular yung paso muscle mo na nakakabit mismo sa iyong lower back. Kapag ang paso ang biglang humila dahil tulog yung deep core mo, hihilahin nito ang iyong lumbar spine paharap.
Ouch! At yan mismo ang dahilan kung bakit madalas makaramdam ng matalim na sakit sa ibabang likod ang mga tao kapag gumagawa sila ng sit-ups. Kaya pala kapag gumagawa ko ng mabilisang crunches dati, parang naiipit yung balakang ko tapos sumasakit ang lower back ko kinabukasan kasi yung hip flexors ko pala yung nagpapanik at pilit na bumubuhat sa buong bigat ng upper body ko dahil hindi naka-engage yung malalim na corset ng tiyan ko. Mismo, nanghiram ka ng lakas sa maling muscle. So, kapag nakalock na pala yung transversus abdominis, dun palang papasok yung mga kilala nating muscles tulad ng rectus abdominis at obliques para simulan ng mismong pagbaluktot o flexion ng gulugod. Tama. At habang umaangat yung katawan mo, yung mga kalamnang iyon ay nagtatrabaho ng concentric. Ibig sabihin, umiikli sila habang kumukontra sa gravity para iangat ka. Nai-imagine ko na siya. Ngunit ang tunay na test ng lakas at kontrol dito, ayon kay Caroline, ay hindi nagtatapos kapag nakaabot ka na sa mga paa mo. Ang pagbabalik sa mat, yan ang mas mahirap na bahagi. Dito kasi, ang parehong mga kalamnan ay kailangang magtrabaho ng eccentric. Eccentric, so ibig sabihin pababa. Oo, ibig sabihin patuloy silang bumubuo ng puwersa habang sila ay humahaba. Dahan-dahan nilang inilalapag ang bawat buto ng gulugod, pabalik sa banig, laban sa hila ng gravity. Alam mo, yung eccentric phase na yan, yung paglapag, doon madalas sumusuko ang marami. Kasi pagkatapos maabot yung paa, pababagsak na lang silang hihiga sa sahig. Totoo yan, gusto na lang matapos eh. 'Di ba? Pero kung babagsak ka lang ng ganun, binabaliwala mo ang kalahati ng benepisyo ng ehersisyo. At tingin ko dito, pumapasok yung importansya ng tinatawag sa gabay na pelvic dissociation o yung paghihiwalay ng galaw ng balakang mula dun sa mga hita. Bakit ba napakahalaga na meron tayong ganitong antas ng kontrol at paghihiwalay sa galaw ng bawat bahagi? Magandang tanong. Kasi ang pelvic dissociation, ito yung kakayahang igalaw ang iyong balakang nang hindi naaapektuhan yung posisyon ng mga binti mo at kabaliktaran. Kapag inilalapag mo ang iyong katawan, kailangan mong itok ang iyong pelvis sa simula. Para mauna yung lower back. Exactly. Para mailapat mo muna ang iyong lower back bago yung mid, back at upper back mo. Kung nakadikit kasi ang galaw ng pelvis mo sa iyong mga hita, babagsak ng buo ang ibabang bahagi ng likod mo nang sabay-sabay na parang nabagsak na tabla. Ouch! Ulit! Sakit sa likod niyan! Sobra. Ang pagpapanatili ng paghihiwalay na ito, nagbibigay siya ng tamang load distribution. Pinoprotektahan nito yung ating mga intervertebral discs at sinasanay ang ating katawan na huwag iasa ang lahat ng bigat sa isang joint o dugtungan. Sa totoo lang, ito ang pinakamabisang pananggalang laban doon sa mga chronic back pain na nakukuha natin sa matagal na pag-upo. Grabe! Kung ganito pala kagrabe ang detalyeng hinihingi ng roll-up mula sa dorsiflexion, tapos scapular stability, papunta sa transversus abdominis, hanggang doon sa eccentric na paglapag ng bawat buto, hindi na lang ito basta pisikal na gawain lang eh. Imposibleng magawa mo ito kung may suot kang headphones, nanonood ng TV, at nag-iisip na ang ipanguulam mo mamaya. Walang chance! Nangangailangan talaga ito ng matinding neurological focus. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang roll-up ay nagiging isang malalim na manifestation ng conscientiability corporel. Yung bodily awareness. Tama. Kasi isipin mo, sa ating pang-araw-araw na buhay, ang utak natin naka-autopilot na pagdating sa paggalaw eh. Hindi na natin iniisip kung paano tayo humahakbang o kung paano natin iniangat yung braso natin. Nangyayari na lang siya. Oo nga, automatic na lang. Ngumit sa ehersisyong ito, pinupuwersa mo ang iyong utak na muling imapa ang iyong katawan. Nararamdaman mo yung bawat sentimetro ng mat na dumidikit sa iyong balat at nararamdaman mo pati yung mga blind spots sa iyong gulugod. Ano ba yung mga blind spots na yon? Ito yung mga bahaging gusto ng katawan mong laktawan dahil matigas o kaya mahina ito. Parang pinapailawan mo yung mga madidilim na bahagi ng mapa ng sarili mong katawan. At yung nagdidikta ng bilis ng pagtuklas na ito ay yung paghinga. Sa pagsusuri kasi ni Caroline, ang paghinga daw ang nagsisilbing metronomo.
Oo, napakagandang concept niyan. Ang paghinga ay literal na nagtatakda ng tempo ng iyong nervous system. Kapag sinabayan mo kasi ng mahaba at kontroladong pag-exhale yung pinakamahirap na bahagi ng galaw, hindi lang intra-abdominal pressure yung binubuo mo eh. Ano pa yung ginagawa niya? Pinasisigla mo rin ang iyong parasympathetic nervous system. Ito yung bahagi ng utak natin na responsable sa pagpapahinga at pag-recover. Tama ba? Correct. Kaya kahit na gumagawa ka ng isang napakabigat na core exercise, ang iyong isip ay nananatiling kalmado. At ito yung dahilan kung bakit matapos ang isang serye ng tamang roll-ups, mararamdaman mo hindi lang yung pagod ng iyong mga kalamnan, kundi pati na rin yung pagbaba ng antas ng stress mo at nagkakaroon ka ng matinding mental clarity. So, ibig sabihin, ang simpleng ab workout na ito ay isa ring uri ng moving meditation? Sa lahat ng aspeto, oo. Isang moving meditation talaga siya. Pero dito tayo magiging totoo ha. Kapag pinakinggan mo lahat ng biomechanical rules na ito, parang nakaka-intimidate siya. Nakakalula din talaga sa umpisa. 'Di ba? Paano kung may nakikinig sa atin ngayon na nagsasabing, ang hirap naman yan. Gusto kong gawin pero may iniinda akong sakit sa lumbar spine ko. O kaya naman sinusubukan ko pero nagpapanik pa rin yung hip flexors ko kaya bumabuelo talaga ako. Kung ganito ka-komplikado ang isang perfect roll-up, paano ito magiging accessible sa mga ordinaryong tao o sa mga nagpapagaling pa lang mula sa injury? Valid na concern yan. At ang maganda kay Caroline, naglatag talaga siya ng mga partikular na modifications para dito. Kasi ang henyo sa pamamaraan ng Pilates, hindi nito pinipilit ang katawan sa isang hulmahang hindi pa nito kaya. Paano yung approach nila? Kung hindi pa handa ang iyong gulugod na umangat ng buo, idire-rekomenda ni Caroline ang half roll-up. Sa modifikasyong ito, nakabalugtot ang iyong mga tuhod at ang mga paa ay nakalapat lang sa sahig. Anong epekto kapag nakabaluktot yung tuhod? Binabawasan nito yung haba ng lever ng iyong mga binti. Tapos, nagbibigay ito ng otomatikong posterior pelvic tilt o yung pag-ikot ng balakang papaloob. Kaya natatanggal yung tension doon sa lumbar spine mo. Umangat ka lang hanggang sa puntong kaya mong kontrolin ng paggalaw ng buto bawat buto. Tapos, bago mag-take over yung momentum, dahan-dahan ka nang babalik. Ako naman ihahalin tulad ko ang mga modifikasyong ito sa training wheels ng bisikleta eh. Lalo na yung paggamit ng mga props o kagamitan. Halimbawa, nabanggit sa gaba yung paggamit ng flex band na nakasabit sa mga paa. Magandang tool din yan. Inililipat mo yung bahagi ng load ng gravity papunta sa band. Kaya mas madaling iangat ang katawan nang hindi nasisira yung form mo. Tapos, meron ding binanggit doon na pag-ipit ng esbongha o maliit na bola sa pagitan ng mga tuhod. Sa unang tingin, parang wala itong kinalaman sa abs pero may malalim na biomechanical na paliwanag dito, di ba? Meron talaga. Kasi yung pag-ipit ng bola sa pagitan ng mga tuhod ay isang neurological hack. Paanong naging hack? Kapag ginagawa mo yan, sa pilitan mong pinapagana ang iyong adductors o yung mga muscles sa loob ng iyong mga hita. Bakit ba ito mahalaga? Dahil ang mga adductors ay may direktang fascial connection o connection ng tissue papunta sa iyong pelvic floor. At yung pelvic floor natin, yan yung pundasyong ng deep core muscles, di ba? Eksakto. Kaya kapag naka-engage yung inner thighs mo, nagkakaroon ng chain reaction ng stability paakyat dun sa balakang, na pumipigil dun sa hip flexors na mag-take over. Tinutulungan nito ang balakang na manatiling matatag para yung gulugod mo ay makagalaw ng mas malaya at ligtas. Ang galing ng connection na yun. At para naman dun sa mga advanced na gusto ng matinding hamon, nandyan din yung opsyon na panatiliin ng mga braso na nakadikit sa tenga habang bumabangon. Nako, parang ang bigat niyan ha? Sobrang bigat. Pinapahaba nito ng husto ang lever o braso ng katawan, kaya nangangailangan ito ng higit na lakas mula sa core upang malabanan yung hila ng gravity dahil inilalayo mo yung sentro ng bigat mula sa yung pivot point. Alam mo, kadalasan kapag nasa gym tayo, inisip ng mga tao na ang paggawa ng modification ay tanda ng kahinaan eh. Naku, maling mindset yan. 'Di ba? Na kapag ginamit mo yung flex band o yung bola na iyan, parang feeling nila nandadaya ka o hindi mo kaya yung totoong ehersisyo. Kaya nagpapagaan ka lang, 'di ba?
Kailangan talaga nating baguhin ang ganyang klaseng pananaw sa fitness. Ang modifikasyon ay hindi pag-atras o pandaya. Ito ay isang matalinong estrategya upang i-isolate ang tamang firing pattern ng iyong mga kalamnan. Para tama yung muscle na gumagana. Oo, kung pipilitin mo kasi ang isang full roll-up ng hindi pa handa ang katawan mo, gagawa at gagawa ng paraan ang utak mo para maabot ang layuning umangat. Gagamit yan ng momentum. Maninikip ang leeg mo at hilahin ng TSSOAS ang iyong lower back. Ang resulta, masamang postura at posibleng injury pa. Kumbaga, sa pamamaraang tinatalakay natin, ang kalidad at katumpakan ng paggalaw ay palaging mas mahalaga kesa sa range of motion. Tumpak. Ang modifikasyon ang nagtitiyak na ikaw ay nag-e-ensayo ng ligtas upang balang araw, yung tamang biomechanics ay maging pangalawang kalikasan na ng iyong katawan. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Para sa iyo na nakikinig at naghahanap ng paraan para mas maintindihan pa yung sarili mong katawan, nais naming ibalot ang lahat ng napag-usapan natin ngayon. Ang roll-up ay hindi isang simpleng paligsahan sa pagpapaganda ng tiyan. Hindi talaga. Isa itong masalimuot at nakakabihaning sayaw sa pagitan ng katatagan mula sa iyong mga nakalok na paypay at balakang at ng kadaliang kumilos o mobility ng iyong gulugod na gumagalaw ng bawat buto. At ang nagdidirekta ng buong sayaw na ito, yung nagbibigay ng ritmo at nag-aalis ng stress mo, ay walang iba kundi ang iyong malay at malalim na paghinga. Ang pinakamalaking takeaway dito ay kung paano ang mga prinsipyong ito ay lumalabas mula sa Pilates mat at pumapasok doon sa iyong pang-araw-araw na buhay. Paano siya naa-apply araw-araw? Isipin mo, yung pagtuturo sa iyong transversus abdominis na sumuporta mula bago ka gumalaw o yung pagpapanatiling matatag ng iyong mga paypay habang may iniaabot ka, ito yung mga mekanismong gagamitin mo kapag nagbubuhat ka ng mabibigat na groceries, di ba? Kapag naglalaro ka kasama ng iyong mga anak o kahit doon sa simpleng pag-upo ng tama sa harap ng desk buong araw. Ang pino, maingat at sinadyang paggalaw ay magbibigay sa iyo ng kontrol na magpapabuti talaga sa kabuuang kalidad ng buhay mo. Totoong-totoo, hindi lang kasi tayo nag-e-ensayo para maging magaling sa pag-e-ehersisyo eh. Nag-e-ensayo tayo para maging mas mahusay sa pagiging tao. Tama. Kaya bago tayo maghiwalay, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan, isang bagay na pag-isipan mo habang naglalakad ka, nagmamaneho o nakaupo riyan. Ngayong alam mo na kung gaano kasensitibo at kakomplikado pala ang galaw ng bawat buto sa ating gulugod at kung paano nagsisilbing diktador ng ating galaw ang ating paghinga at isip, mapapaisip ka na lang, ilan kaya sa mga nararamdaman nating matinding pananakit ng katawan araw-araw ang hindi naman talaga sakit ng pagtanda, kundi simpleng resulta lang ng paglimot ng ating isip kung paano tamang kausapin at pakinggan ang sarili nating katawan. Hanggang sa muli, ipagpatuloy ang pagtuklas at patuloy tayong matuto.